Alright, so narito po ako muli maghahatid sa inyo ng panibagong kaalaman. Alright, so kung kayo po ay bago sa aking channel, ako nga po pala ang iyong speaker, Hazel Soneja. I am a nurse by profession, 21 years bilang isang accident emergency room nurse, isa po akong financial literacy advocate and educator at isang financial coach. And kung kayo bago lamang sa aking channel, please unahin niyo po munang mag-subscribe at click ang bell button para updated kayo sa mga susunod nating lessons. Okay, so ngayon ang ating pag-uusapan ay ang Kaiser International Health Group Incorporated product na Ultimate Kaiser Health Builder. Alam niyo po ba? Diba? Na ito ang #1 sa Pilipinas. Ito ay long-term healthcare na kung saan magbibigay ng protection sa iyo pagdating mo po ng senior care at magbibigay din naman ng protection sa family mo. Alright, so again, ang nais ko pong ihatid sa inyo ay ano ba yung frequently asked questions about the Kaiser Ultimate Health Builder. Right? Bakit ganun lamang na ang Department of Agrarian Reform, House of Representatives, right? Alam niyo po ba yon? Ha? And marami pa pong mga government agencies na kung saan nagtitiwala kay Kaiser bilang kanilang healthcare provider. So ngayon, bakit nga ba itong mga ahensyang ito ng ating pamahalaan ay nagtitiwala sa Kaiser? Alright. So again, I'm welcoming you to global campaign ni International Marketing Group, Financial Literacy, 6 to 7 and Building Your Future. Ito po ay number 16 na benefits, alright? Access sa healthcare products. Isa po siyang long-term na may kasamang senior care at short-term. And yes, you can see it there, diba? The first name in healthcare. Alright, let's proceed. So, unahin natin. Ngayon ko lang napakinggan si Kaiser. Ano ba ito? Okay, alam niyo po ba na si Kaiser, okay, ay accredited ng Department of Health o bilang isang health maintenance organization? At alam niyo rin ba na ito ay naka-registered sa Security Exchange Commission bilang isang healthcare provider at broker ng other healthcare companies? O, di ba? And since ito po ay may kasamang life insurance, ito din ay accredited and regulated by the Insurance Commission bilang isang HMO. So again, di ba? Ganun po katibay si Kaiser. Sa ngayon po, ang aming current board of directors ay isang seasoned and expert sa medical fields. Okay, siya po ay si Medical Director Dr. Lilia Oyolo. Okay, again, nakita mo po dyan, no? Meron po siyang capital stock na 160 million pesos at si Medical Director Dr. Lea Oyolo ay isa po siyang doctor na nag-graduate sa Santo Tomas at ginawaran po siya bilang isa sa mga outstanding Thomasian under medicine last year, 2019. Alright, next. So si Kaiser po ay tinawag na level 1 investment. Ano po bang ibig sabihin? Yes, meron po tayong 5 levels of investment. Alright? So, wait po. Darating pa ako dyan sa topic na yan. So, ngayon po, level 1 muna tayo. Kasi, isipin nyo, alam nyo po ba, nang talagang pinaka-problema ng mga senior citizen o kahit naman sinong mga tao ay yung medical cost. At alam nyo ba na every 5 years, doble po ang medical cost. Alam nyo rin po ba na kalimitan na mga nagkakasakit, diba? Especially, i-direct ko na po yan sa mga senior citizens, diba? Na kung saan dahil po sa wala silang pera at walang health card, hindi na po sila nakakarating ng hospital. Okay, alam nyo rin po ba na mga majority sa ating mga Pilipino, wala talaga silang kaisipan na mag-save sa kanilang future healthcare needs. Oh, saklap, di ba? Ikaw ngayon, bilang isang empleyado, meron kang HMO, tama? So yun ang ginagamit to pag na-hospital ka. Paano kung mag-retire ka? Or paano kung mag-resign? Or paano kung ma-layout ka? Paano po yun?
hindi mo na po madadala ang mga benepisyong yan. And traditional healthcare company until 60 lamang po. Kahit po ang PhilHealth hanggang 60 lang. Pag 61, hindi na po cover yan. O, diba? So again, ultimately, ang mga tao mag-aantay na lang sila ng suporta sa charity na ibibigay ng anak. Kung wala, kung may ari-arian ibebenta, paano kung walang ari-arian? Manghiram ng pera. So masaklap po yan, di ba? Again, according po sa study, majority ng personal bankruptcy ay due to medical crisis. Diba? So that's why it's called development investment kasi isa po siyang multi-purpose investment. Yung lahat po na yon ng mga problema, sinusolusyonan ng Kaiser Ultimate Health Builder. Diba? Ini-insured po nito na magkaroon ka ng wealth no matter what happens, mamatay man ng natural or isang aksidente. At meron po kayong access sa mga hospitals kapag in case na meron pong medical emergencies. Kaya naman po sa maturity, AAA protection po ito. Pwedeng gamitin sa kahit saan, kahit saang bansa man yan at kahit kanino. Hindi lamang po ito pang healthcare needs. Pwede po siyang pang shopping. Alright, so again, second question, si Kaiser po ba ay isang BUL or Variable Universal Life Insurance? Ang sagot po ay hindi. Kasi ang BUL, isa po siyang life insurance policy. So ayon po sa Insurapedia, yan, okay, na kung saan may risk din naman talaga. Diba? Kasi sabi nga, yung BUL, additional info lamang po yan, hindi po, yung posibilidad po na hindi po siya magbigay ng positive results ay malaki, especially kung mababa po ang mga stocks markets. Alright, so again, question number 2 is Kaiser a BUL? Hindi po siya BUL. Okay? So ito po yung question number 3. Kung hindi po siya BUL, ano naman ang pagkakaiba ng BUL at ni Kaiser? Okay, so nakikita niyo po ba yung kulay green na yan? Yan po yung kanilang kaparehas. So doon na lang po tayo sa hindi nila kaparehas. Okay, number 1, top up o yung riders po. Si BUL, kung gusto niyo pong kumuha ng additional na riders or additional na benefits, magdadagdag po kayo. Si Kaiser po, hindi mo na kailangan magdagdag, cover po ang lahat. Si BUL po, continuous po ang bayad niyan until 65 years old. Si Kaiser po, 7 years lang. Okay? Yung possibility na magdagdag after ng fixed period, meron po si BUL, pero si Kaiser wala po. Again, 7 years lang. Okay? Pwedeng mag-decrease, sabi nga ng Insurapedia na pwede po siyang mawala yung ine-expect natin na benefits sa dating na panahon. Kay Kaiser po, kung magkano po ang kontratang pinilamahan nyo, yan po ang nag-aantay sa inyo. Okay? Discounted on accelerated payment, yes, kay Kaiser po. Kung kayo po ay kukuha ng annual or spot cash, meron po kayong discount price. Kay BUL, wala po. Health protection, sa BUL, dahil isa po siyang life insurance, isa pong top up yan or riders. Kung gusto nyo kumuha ng health protection, kailangan nyo magbayad. So, mas mapapamahal kayo. Pero kay Kaiser po, 3-in-1 na po yan. Alright. Transferable, si Kaiser, yes. Pwede pong matransfer yan. Lahat na benefits sa yung beneficiary. Pero si BUL, hindi po. Okay? Guaranteed minimum of maturity. Si BUL, as what I've said, sabi po ni Sir Pedia, wala akong kasiguruhan. Pero si Kaiser, sigurado po kayo. Alright? And restatement po. Si Kaiser, up to 24 months. Kung ma-delayed po kayo, dahil wala po kayong pera, wala kayong trabaho, hanggang 24 months po ay sako po yan. So yan po ang difference ng isang BUL at ni Kaiser Ultimate. Okay, next question. Okay, sa paano naman natin masisiguro ni si Kaiser, di ba? Ay mafu-fulfill yung commitment niya sa atin in the long term? Yes, kasi po si Kaiser ay isang products na nagkaroon ng dalawang actuaries studies, isang Amerikano at isang Pilipino. So by the way, ang actuaries po ay mga engineers po yan, mathematicians. At base po sa kanyang studies, kaya pong i-fulfill ni Kaiser ang lahat ng mga financial obligations in the long term. And second po, alam niyo po ba na si Kaiser ay sumusunod, okay, saan? Sa batas ng Pilipinas. Ano pong batas ng Pilipinas? Base po sa batas ng Pilipinas na yung 51% ng payment natin ay dapat nakalagay sa trust fund.
Alright? At hindi po yan itatouch. Wala pong pwedeng galawan dyan kasi yan ay naka-reserve sa future claims. So isipin nyo lang kung kayo po ay may premium na 100 pesos, di ba yung 49 pesos lang ang ginagamit ni Kaiser para mapalago. Yung 51% nasa trust fund. Okay. Next questions. So ano ba yung financial viability? Saan ba nag-invest si Kaiser? Alright. Meron po siyang capital stock na 160 million at base po sa Soldibo Prospectus as of December 2013, meron pong 100 million na investment sa Soldibo Bond Fund at Soldibo Strategic Growth Fund na 100 million pesos din. Alright, yan po makikita natin yan sa Soldibo Bond Fund Prospectus. Okay, so yan po, nakita nyo po sa screen as of December 31, 2013, how many shares na po ang nag-start sila. So ngayon po, 2020 na. So ibig sabihin, malaki na po yan. Alright? Next po, grace period. Problema natin yan. Siyempre, paano kung wala tayong pera pang bayad? Kay si Kaiser po, bibigyan kayo ng 30 days. After po ng 30 days, lapse na po. Alright? So pag lapse na po ang yung contract, di ba? Ang mangyayari po niyan, siyempre yung mga benefits, hindi na po kasama. Di ba? Pero po, wag po kayong mag-alala. Sa raise statement, iyan naman, meron po kayong pwedeng gawing update, ibig sabihin, babayaran nyo yung mga mismatch nyo, may kasamang surcharges, or redate naman, ibig sabihin, ang babayaran nyo lang yung current month, yung mga succeeding, yung previous month, hindi mo babayaran, pwede po yon. And take note, 24 months po yan from the last lapse date po. So di ba, napakatagal po niyan. So ganun po kabait si Kaiser. By the way, ang termination po ay after 24 months, ay hindi na po kailangan pang ipaalam sa inyo yan ni Kaiser. Matic na po yan. Alright? Paano kung gusto ko lang i-surrender? Pwede po. Meron po tayong tinatawag na cash value surrender. Okay? At yung owner pwedeng i-surrender so long na ito po ay active for the last 1 year. Pero po hindi namin yan ini-encourage. Kasi nga po, malit lamang po ang makikita. Hindi po yung kabuuan. Pero pwede po yun. Okay? Okay, transferability. Pwede po yan. Ang requirement lang po niyan, kung kayo po ay premium holder, basta po nakalagay sa writing yung principal beneficiary, di ba? Pwede pong matransfer agad sa kanya. Alright? At pinaka-good news po dyan, kung ano man po ang benefits nyo, yan din po ang magiging benefits ng principal beneficiary na pagtatransferan. Brad, paano kung pwede ba ibenta? Hindi po. Hindi po siya pwedeng ibenta, hindi po i-assign or i-transferred sa third party o yung tinatawag na pasalo. Wala kung gano'n. Alright? I hope maliwanag po tayo doon. Upgrading of plan and mode of payment, pwede po yon. Basta within 30 days, wala pong processing fee. Pero after ng 30 days, meron po tayong processing fee kung mag-upgrade ka ng plan or ng mode of payment. Okay. So, ang lamang po dyan, kailangan nating mag-fill up ng amendment form. And by the way, ang mahalaga po dito, di ba, na dapat po sigurado po kayo kasi wala pong downgrading. Kung kayo po ay monthly, nag-quarterly kayo, hindi na po yung babalik sa quarterly. So I hope maliwanag po tayo doon. Alright, next questions. Okay. Sino ba itong mga nagtitiwala kay Kaiser? Sabi ko nga sa inyo, ayan po. First 7, under po yan ng government agencies. DAR, NFA, Court of Appeals, PAO, National Housing Authority, House of Representatives, Mandawi, Register Service as of 2016. Hindi pa po updated yan. Diba? Marami pong nakasama pa ngayon. Nakikita mo rin dyan yung mga schools at mga private companies. Alright? So, kung sila po nagtitiwala, especially ito pong PAO, ito pong Court of Appeals, ito pong House of Representatives, bakit hindi tayo magtitiwala sa kanya? Tama po ba? Alright. Yan po yung katibayan. 5 years na po yan na kung saan ang ating House of Representatives ay under po ng Kaiser sa nilang healthcare. Alright? Next questions. Paano kung member ako ng PhilHealth? Wala pong problema yon. Unahin po natin si PhilHealth at yung remaining, yun naman po ang sasagutin ni Kaiser. Okay? Paano naman kung yung hospital ko ay hindi accredited? Pwede po tayong magpa-accredited. Pwede po natin ilapit yan kay Kaiser. Pwede po natin kusapin yung clinic or hospital. Pa-accredited po tayo kay Kaiser. Pero siyempre po, yung description po niya nasa hospital, nasa clinic, at nasa Kaiser po yan. Pero pwede po yan. Alright. Sabi ko na po yan, di ba? PhilHealth po, wala pong problema kasi naka-integrate yan kay Kaiser. Hindi po sila magkaaway. Magkasangga po sila para siguraduhin ng iyong healthcare needs ay maaasikaso without
ng paglalabas ng pera. Alright, next po. Okay. Next questions, paano kung ang payer ay less than 18 years old? Wala pong problema yon. So usually kasi, di ba, nandiyan yung ating mga magulang, kumukuha para sa anak, wala pong problema yon. Napupunta po yung life insurance sa magulang, di ba? Pero sa oras po na ang anak ay dumating na po ng 18 years old, sa kanya na po ang life insurance. At kung mamatay naman si payer, mapupunta naman po dito po sa anak ang lahat na mga beneficiaries. Okay? Maliwanag po ba? Alright, again, nasa description po ng aking link. Pwede po kayong mag-personal questions sa akin. It's my pleasure. Alright? Next questions. Dahil isa po siyang malaking kumpanya at pinagkakatiwalaan, siyempre po, meron po siyang website. At siyempre, meron siyang 24/7 hotline. O diba? Ganun po siya kaganda at kasigurado para naman ikaw ay laging may nakaprepare na liaison officer. Pag tumawag po kayo, may sasautol officer at siya po ang bahalang mag-assist sa inyo sa oras po ng mga medical emergencies. Alright? Next question, eligibility base po sa actuaries. Ayan po, edad po nasa left side at yung nasa right side naman, yan naman po yung equivalent na plan. Alright? Ito po yung pinakamababa sa middle or pwede pong going up. Basta po, base po yan sa edad. Alright? Next questions, ano ba mga plans? Ayan po ang ating mga plans. Makikita nyo po dyan. Okay, yung plan, magkano yung insurance niya, magkano ang annual limit, benefit, kung pwede siyang bayar ng monthly, quarterly, semi-annual, annual, contract price, o ibig sabihin spot cash po yan. At makikita nyo rin yung value niya in 20 years, 25 years, 30 years, 35 years, hanggang 50 years. If God will allow you to live that long. Alright? Ito pa po ang mas malinaw. Makikita nyo po dyan, di ba? Okay, so again, you can see here that you are investing only for 7 years and protected and covered for the rest of your life. Alright. So ayan po ang mga bangko. O, di ba? So paano naman ako magbayad? Okay, pwede po kayong magbayad through Palawan Pera Padala. Pwede rin kayong pumunta sa mismong Kaiser office nilang Kaiser. Pwede rin po kayong dumiretso. Kung kayo po ay IMG, mayroon po kaming tinatawag na kiosk. Okay, kiosk 1 at kiosk 2. Okay? At pwede rin po kayong mag-bank deposit. I-upload lang natin sa OPMS ang ating mga resibo. Pwede rin pong bank deposit, upload po tayo sa kiosk 2. O di ba? So marami ka pong option. Number 5, pwede po kayong mag-BPI. So makikita natin dito, di ba? Kaiser made it so easy para na po madali po tayo makapagbayad ng ating mga premium subsequent pay. Alright. So magkakaroon po kayo ng Kaiser Online Policy Management, OPMS po ang tawag dyan. Magsisend po sa inyo si Kaiser ng email na username nyo at password. Pag in-enter nyo po yan, okay, after nyo pong i-type ang www.kaiserhealthgroup.net, ganito po ang lalabas. Okay, lalabas yung pangalan nyo, policy plan, yung ano na po yung due date nyo, magkanong babayaran nyo, at yung mga policy start, installment amount, number of payments. So nakakita po lahat yan. Ibig sabihin po, alam na alam nyo po mismo, base po dyan sa OPMS mo, kung ano na po ang nangyayari sa iyong policy. Alright, so I hope I'm making a sense and kayo po ay natututo. Gaano po agad si Kaiser? Magkakaroon din po kayo ng certificate of full payment. Siya lamang po ang bukod tangi na makapagbibigay sa inyo ng certificate of full payment. At magkakaroon din kayo ng Visa card para magamit nyo, pwedeng pang shopping at pwedeng mag-health card. Again, uulitin ko, ganito kaganda to. Meron po kayong certificate of full payment after nyo pong ma-fully paid. Alright? Alright. So I hope kayo po ay natututo. And I hope kayo po ay mayroong nalalaman ngayon gaano po kaganda si Kaiser. So kailan po ang best time mag-start? Okay, next question. Dapat kahapon. Bakit kahapon? Bro, paano kung hindi ka nag-start kahapon, nagkasakit ka ngayon, a-apply ka ngayon? Ay bro, hindi ka na po pwede kasi base po dito sa policy, uninsurable ka na. O paano kahapon? Paano kung bigla kang nagkaroon disability? O di ba? Paano kung kahapon ngayon nawalan ka ng trabaho? Paano? So dapat kahapon pa po kayo nagsimula. Pero dahil hindi kayo nagsimula, next time, ngayon, wala na pong bukas. Kasi sabi ko nga, kung kahapon nangyari yon,
ngayon, paano ka na? So kung pagbubukasan mo pa yan, at pagkatapos ay yung lahat ng mga uninsurable reasons ay mangyayari sa inyo, paano na po kayo? Paano ang mga mahal mo sa buhay? Right? So ipapakita ko po sa inyo yung save now and save later. Kung save now, okay, babalik ko po kukuha ka ngayon ng Kaiser. Pinakamababa po for 7 years, 26,470 a year. O di ba? Ang mura po niyan. Napakamura, 88 pesos a day. So kumuha ka po at age of 22 hanggang 20 graduate ka. Yay! 7 years finished. Nag-antay po kayo ng extension period. Okay? Hanggang mag-mature po yun at age of 42. So at age of 42, meron na po kayong 500,000. Ilan po kayang 42 years old ang merong 500,000? Diba? Isa po kayo sa mga exclusive na mga limited edition. Right? After po ng 42 at age of 49, may 1 million plus na po yan. 60 years old, meron na po kayong 2.9 million. Hindi nyo po kinuha. Hinayaan nyo po siyang lumago. At age of 65, 4.6 million na po siya. Alright? Paano kung next time na lang? Sige, same amount. Nag-start ka age of 29. Nagtapos ka ng 36. 49, okay, meron kang 500,000. So yung it's 7 years ang difference, di ba? 60, may 1 million ka. 65, may 2.4 million ka. Malaki, oo, pero isipin nyo, start now. Bakit? Ang laki po ng nawawala. 4.6, 2.4, 2 million. So again, that's po ang mga frequently asked questions about Kaiser. Kung meron pa po kayong nais pang maliwanagan about the Kaiser, nasa description po ang aking mga link. Just go ahead, send me a message, and let's talk about the secret to saving and building your future. Right? Agree ba? Taking control of your money. So in the left side up po, yan po ang aking cellphone. Don't hesitate. Message me. Sa baba po WhatsApp. Cellphone number ko rin po yan. Sa gitna, yan po ang aking email address. Drop your questions and inquiries there. Going up, that's my Facebook account. Pwede po kayong mag-message sa akin. Alright? Sa baba po, dyan po ang aking YouTube channel. I'm so thankful sa oras na ginalagaan mo upang ikaw ay matuto sa mga frequently asked questions about kay Kaiser. Alright? Please do subscribe and check the bell button so that ikaw ay laging updated. Alright? God bless you. And please, remember this. Ito po ay sinabi ni Abraham Lincoln, dati po siyang presidente ng Amerika. Why you should save for your retirement? Siyempre po, the best way to predict your future is to create it. Sabi po yan ni former President, US President Abraham Lincoln. At pagtanda po natin, ang ipon lamang po natin ang matibay nating masasandalan para siguradong meron tayong magandang kinabukasan. A protected and secured future. So again, I'm your financial coach, Hazel Soneja. Thank you so much for your time. All right.